Alam niyo ba na ang pinakasimpleng gawain na ginagawa natin bago pa sumikat ang araw, bago pa mag-alas 7 ng umaga, ay may malaking epekto sa ating kalusugan, lalo na habang tayo ay nagkakaedad. Minsan, akala natin ay wala lang sa mga maliliit na bagay, pero sa totoo lang, ang mga ito ang nagsisilbing pundasyon para sa isang mas matibay at malusob na katawan at isip. Marami sa ating mga nakatatanda ang bigla na lang nagigising isang umaga na may kakaibang pakiramdam o mas masahol pa, may mahal sa buhay tayong na-stroke at nabibigla tayo kung paano nangyari yon. Ang sakit isipin ng isang tao na malakas pa kahapon ay biglang nawalan ng kakayahan na kumilos o magsalita. Ang pamilya ang lubos na naaapektuhan, hindi lang sa emosyonal, kundi pati na rin sa pinansyal. Pero may sikreto po para maiwasan yan, isang sikreto na nasa ating mga kamay, lalo na bago pa mag-alas 7 ng umaga. Hindi ito mahirap, hindi rin ito magastos. Ito ay mga gawi na nirerekomenda ng mga doktor mismo para sa ating mga nakatatanda upang makaiwas sa panganib ng stroke. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 7 simpleng gawi na nirerekomenda ng mga doktor na pwede ninyong simulan bago pa mag-alas 7 upang masiguro ng bawat umaga ay panibagong pagkakataon para sa kalusugan at kapayapaan ng isip. Kaya manatili po kayo at panoorin hanggang dulo dahil mayroon akong ibabahagi na tiyak na ikagugulat ninyo. Kung handa na po kayo, simulan na natin ang ating unang gawi na dapat nating gawin bago pa man mag-alas 7 ng umaga. Ito ay napakasimple, ngunit napakalaki ng pakinabang. Ang pag-inom ng isang baso ng maligamgam na tubig, paggising na paggising. Alam niyo, pagkatapos ng mahabang oras ng pagtulog, ang ating katawan ay dehydrated. Kung isipin, 8 oras o higit pa tayong hindi umiinom. Ang tubig ay parang gasolina ng ating katawan at ang paggising sa umaga ay parang pagsisimula ng makina pagkatapos ng matagal na pahinga. Ang maligamgam na tubig, hindi masyadong malamig at hindi rin masyadong mainit, ay mas madaling ma-absorb ng ating sistema. Sa ating mga Pinoy, madalas paggising, kape agad ang hinahanap. Masarap nga naman ang amoy at init ng kape sa umaga at nagbibigay ng agarang gising. Pero subukan inyong unahin ang isang baso ng maligamgam na tubig bago ang kape o kahit anong inumin. Bakit mahalaga ito? Dahil ang tubig ay nakakatulong sa pagpapalabnaw ng dugo. Pag lumapot ang dugo, mas nagiging mataas ang tsansa ng pamumuo ng dugo na isa sa mga pangunahing sanhi ng stroke. Sa simpleng pag-inom ng tubig, natutulungan natin ang ating puso na mag-pump ng mas madali at mas maayos na dumaloy ang dugo sa buong katawan, pati na sa ating utak. Nakakatulong din ito sa paglilinis ng ating digestive system, nakakapagpababa ng acidity, at nakakapagpalakas ng metabolismo. Parang naglilinis ka ng tubo na matagal nang hindi nagagamit. Bukod pa rito, ang pag-inom ng tubig sa umaga ay nakakapagpababa ng blood pressure. Marami sa atin, lalo na sa edad 60 pataas, ay may problema sa alta presyon. Ang tamang hydration ay nakakatulong na panatilihing flexible ang ating mga ugat na nakakabawa sa strain sa puso. Isipin ninyo, ang dugo natin ay halos tubig, kaya kung kulang tayo sa tubig, mas nagiging hirap ang puso sa pagpapalibot nito. Ang maligamgam na tubig ay nakakatulong din na mas maging alerto tayo, mas gising ang ating isip at mas handa ang ating katawan para sa araw. Kung minsan, ang pagkahilo o pagkamanhid sa umaga ay senyales din ng dehydration, kaya bago pa bumangon ng tuluyan, sa kama pa lang, kung may tubig ka sa tabi, inumin mo na agad. Kung wala, dahan-dahan kang bumangon, dumiretso sa kusina at magpainit ng tubig. Gawin itong bahagi ng inyong ritual sa umaga. Masisiyahan kayo sa pakiramdam ng pagiging hydrated. Pagkatapos niyan, bago pa rin mag-alas 7, ang pangalawa nating habit ay ang pagkakaroon ng banayad na paggalaw o light stretches. Hindi ito tungkol sa pagbubuhat ng mabigat o pagtakbo sa labas. Ang tinutukoy ko ay ang pag-unat ng mga kalamnan, paggalaw ng mga kasukasuan ng dahan-dahan.
Pagkatapos ng mahabang oras ng pagtulog, ang ating katawan ay medyo matigas at ang mga kalamnan ay nanigas. Ang paggalaw sa umaga ay nakakatulong sa pagpapabuti ng blood circulation sa buong katawan. Isipin ninyo habang natutulog, ang daloy ng dugo ay mas mabagal. Sa pagising at paggalaw, parang binubuksan mo ang gripo at pinapabilis ang agos ng tubig. Masarap sa pakiramdam daw munat, di ba? Pwede kayong gumunat habang nakahiga pa sa kama o pagkaupo. Igalaw ang mga kamay, pa, leeg, balikat, dahan-dahan lang. Kung nipuang, pwede rin kayong maglakad-lakad sa loob ng bahay o sa bakuran ng mga 5 hanggang 10 minuto. Ang simpleng paglakad ay nakakapagpabilis ng tibok ng puso ng bagya na nakakatulong sa pagdaloy ng dugo at nakakapagpababa ng tsansa ng pamumuo ng dugo. Sa ating edad, mahalaga ang pagpapanatili ng flexibility at balance at ang paggalaw sa umaga ay nakakatulong dito. Ang paggalaw ay nakakapaglabas din ng endorphins, ang mga happy hormones na nakakapagpabuti ng ating mood at nakakabawas ng stress. Ang stress ay isa ring malaking faktor sa pagtaas ng blood pressure. Kaya ang pagiging kalmado at masaya sa umaga ay malaking tulong sa pag-iwas sa stroke. Hindi ninyo kailangan ng gym o mamahaling kagamitan. Ang mga simpleng tai chi movements o kahit ang pagtulak-tulak ng upuan habang nakaupo ay makakatulong na buhay ng inyong katawan. Ang mahalaga ay ang regularidad at consistency. Kahit 10 minuto lang, mahalaga yan. Pagkatapos ng kaunting paggalaw, bago pa rin mag-alas 7, dumako tayo sa ikatlong habit. Ang pagbibigay ng ilang minuto para sa mindfulness o paghinga ng malalim. Sa mundong puno ng ingay at pagmamadali, napakadali nating makalimot sa kahalagahan ng paghinga. Ang paghinga ay otomatiko, pero ang paghinga ng may layunin at malalim ay ibang usapan. Sa umaga, habang tahimik pa ang paligid, bigyan ninyo ang inyong sarili ng 5 minuto para umupo ng komportable, ipikit ang mga mata at mag-focus sa inyong paghinga. Huminga ng malalim, dahan-dahan, sa ilong at ilabas sa bibig. Isipin na ang bawat paglanghap ay nagdadala ng kapayapaan at enerhiya sa inyong katawan. At ang bawat pagbuga ay naglalabas ng tensyon at pag-aalala. Ang ganitong uri ng paghinga na tinatawag na deep breathing ay nakakapagpaaktibo ng parasympathetic nervous system na siyang responsable sa pagpapababa ng tibok ng puso at blood pressure. Ito ay nakakapagpakalma ng ating isip at nakakapagbaba ng stress hormones sa katawan. Ang mataas na stress ay direktang konektado sa panganib ng stroke dahil sa epekto nito sa blood pressure at sa ating mga ugat. Sa pagbibigay ng oras para sa deep breathing o mindfulness, nagbibigay tayo ng pahinga sa ating utak at katawan. Parang binibigyan mo ang sarili mo ng isang mini bakasyon bago pa man magsimula ang magulong araw. Nakakatulong ito sa pagpapabuti ng focus, pagpapalinaw ng isip at paghahanda sa ating sarili sa mga hamon ng araw. Kahit sa kama pa lang o habang umiinom ng tubig, subukan ninyong maglaan ng sandali para sa malalim na paghinga. Isipin ninyo kung isang simpleng gawi ay nakakapagbababa ng tsansa na stroke, hindi ba't sulit itong subukan? Ngayong napag-usapan na natin ang kahalagahan ng pag-inom ng tubig, paggalaw at paghinga, dumako naman tayo sa susunod na habit na napakahalaga rin sa inyong kalusugan. Naratin ang kahalagahan ng pag-inom ng maligamgam na tubig, ang paggalaw ng katawan sa pamamagitan ng banayan na stretches, at ang kapangyarihan ng malalim na paghinga para sa ating puso at isip. Dumako naman tayo sa ika-4 na gawi na dapat nating bigyan ng pansin bago pa man mag-alas 7 ng umaga. Ang pagkakaroon ng isang masustansyang almusal na mabuti para sa puso. Alam ko na ang almusal ay tinuturing na pinakamahalagang kainan sa isang araw at lalo itong nagiging totoo habang tayo ay nagkakaedad. Pero hindi lang basta almusal ang kailangan natin ng almusal na nagbibigay sustansya at nagpoprotekta sa ating mga ugat at puso. Sa ating mga Pinoy, napakasarap ng almusal natin. May pandesal, may tuyo, may longganisa o kaya naman champorado. Pero kung ang goal natin
ay maiwasan ang stroke, kailangan nating piliin ang mga pagkain na mababa sa saturated fats, asin at asukal, at mataas sa fiber at good fats. Ano ang ibig sabihin? Halimbawa, sa halip na fried rice na puno ng mantika, bakit hindi subukan ang brown rice? O kaya naman ay oatmeal. Ang oatmeal ay mayaman sa soluble fiber na nakakatulong mapababa ng kolesterol sa dugo. Kung masyadong plain para sa inyo ang oatmeal, lagyan ninyo ng saging, mangga o iba pang prutas na seasonal sa Pilipinas. Ang prutas ay nagbibigay ng natural na tamis at antioxidants na palaban sa sakit. Kung gusto nyo pa rin ng pandesal, subukan ninyong piliin ng whole wheat pandesal. At imbes na may palaman na mataas sa trans fat, bakit hindi nyo lagyan ng konting peanut butter na walang asukal? O kaya naman ay mashed avocado. Ang avocado ay mayaman sa healthy fats na mabuti sa puso. Para naman sa protein, sa halit na longganisa o hotdog na processed, mas mainam ang pinakuluang itlog o scrambled eggs na niluto sa olive oil. Ang itlog ay powerhouse ng protina at nutrients. Kung naghanap kayo ng masarap at comforting na almusal, bakit hindi ninyo subukan ang lugaw o arroz caldo na may maraming luya at dahon ng sibuyas? Siguraduhin lang na hindi masyadong maalat. Ang pagkain ng masustansyang almusal ay napapanatili ng stable na blood sugar level. Ang biglaang pagtaas at pagbaba ng blood sugar ay nakakasama sa ating mga ugat at nagpapataas ng panganib ng stroke. Nakakatulong din ito na hindi kayo makaramdam ng gutom agad-agad na makakaiwas sa pagkaing hindi healthy sa tanghali. Ang isang magandang almusal ay nagbibigay lakas at focus para sa buong araw. Kaya bago pa man magsimula ang pagmamadali ng umaga, siguraduhin ninyong may nakahanda kayong almusal na pangprotekta sa inyong puso at utak. Ngayon, pagkatapos na masustansya ng almusal, dumako naman tayo sa ikalimang habit na napakahalaga para sa ating mga nakatatanda, lalo na kung mayroon na kayong maintenance medications. Ito ay ang disiplinado at tamang pag-inom ng inyong mga gamot. Marami sa atin ang may mga reseta mula sa doktor para sa alta presyon, diabetes, cholesterol o iba pang kondisyon na nagpapataas ng panganib ng stroke. Ngunit kung minsan, dahil sa pagiging abala o sadyang nakalimutan, hindi natin ito naiinom sa tamang oras o nakakalimutan natin. Ito ay isang malahing pagkakamali na maaring magdulot ng seryosong komplikasyon. Isipin ninyo, ang mga gamot na ito ay binuo upang panatilihing stable ang inyong blood pressure, blood sugar at iba pang vital signs. Kung hindi ito naiinom ng regular, nagiging pabago-bago ang inyong kondisyon na naglalagay ng stress sa inyong puso at mga ugat. Ito ay parang nagmamaneo ka ng sasakyan na minsan may gasolina, minsan wala. Hindi mo maasahan na tatakbo ito ng ayos. Para masigurado na hindi ninyo makakalimutan, gumawa ng routine. Pwede ninyong ilagay ang gamot sa tabi ng inyong baso ng tubig sa gabi para paggising ninyo, makikita nyo agad. O kaya naman, mag-set ng alarm sa inyong cellphone. Kung may kasama kayo sa bahay, sabihan ninyo sila na ipaalala sa inyo. Importante ang consistency. Huwag po ninyong laktawan ng isang dose dahil lang sa pakiramdam ninyo ay maayos na kayo o dahil nakalimutan ninyo. Kung nakalimutan man, huwag po doblehin ang dose sa susunod na oras. Kumonsulta muna sa doktor kung ano ang dapat gawin. Ang pagsunod sa reseta ng doktor ay isang proactive na paraan para maprotektahan ang inyong sarili mula sa stroke. Ang mga gamot na ito ay inireseta dahil nakikita ng doktor na kailangan ninyo ito upang panatilihing malusog ang inyong puso at maiwasan ang mga posibleng problema. Kaya, bago pa man magsimula ang inyong araw ng tuluyan, siguraduhin ninyong nainom na ninyo ang inyong mga gamot at gawin itong habit araw-araw. Ngayon naman, para sa ika-6 na gawi na kailangan gawin bago mag-alas 7 ng umaga, ito ay ang regular na pag-monitor ng inyong blood pressure sa bahay. Oo, alam ko na minsan ay nakakatamad mag-check o baka natatakot kayo sa resulta. Pero ang pagiging proactive sa pag-alam ng inyong blood pressure ay isa sa mga pinakamabisang paraan para maiwasan ang stroke. Ang alta presyon o high blood pressure ay tinatawag na silent killer dahil madalas ay walang sintomas. Ngunit ito
ang numero unong risk factor para sa stroke. Kung regular na yung ginagawa ito, malalaman ninyo kung tumataas ba ang inyong BP bago pa man ito maging critical. Maraming mura at madaling gamitin na blood pressure monitor na mabibili sa botika na yon. Pumili ng isang modelo na madali ninyong maintindihan ang paggamit. Ang pinakamainam na oras para mag-check ng BP ay sa umaga pagkatapos ninyong magising at bago pa kayo kumain o uminom ng kape at bago pa ninyo inumin ang inyong maintenance medicines. Siguraduhin na kayo ay nakaupo ng tahimik sa loob ng 5 minuto bago ninyo kumuha ng reading. Iwasan ang pag-uusap o paggalaw habang kinukuha ang reading. Isulat ang mga resulta sa isang notebook para may record kayo. Kung mapapansin ninyo na palaging mataas ang inyong BP o may bigla ang pagtaas, huwag po magpanik. Ngunit dapat itong ipaalam agad sa inyong doktor. Ito ay magbibigay ng mahalagang impormasyon sa inyong doktor para ma-adjust ang inyong gamot o kaya naman ay makahanap ng ibang paraan para makontrol ang inyong blood pressure. Tandaan, ang layunin dito ay ang maagang pagtukoy at pagkontrol sa alta presyon. Hindi ninyo kailangan mag-alala sa bawat pagbabasa, ngunit ang pagiging aware ay isang malaking hakbang sa pag-iwas sa stroke. Ang pagmonitor ng BP ay parang pagtingin sa dashboard ng sasakyan ninyo. Kailangan mo malaman kung may ilaw na nagko-caution para makapag-react ka agad. Kaya gawin itong bahagi na inyong umaga, isang simpleng gawin na may malaking epekto sa inyong kalusugan. At ngayon, para sa ating huling habit, na napakahalaga din para sa inyong kalusugan at dapat gawin bago sumapit ang 7:00 ng umaga. At ngayon, para sa ating huling habit, na napakahalaga din para sa inyong kalusugan at dapat gawin bago sumapit ang 7:00 ng umaga, ang pagkuha ng sapat na liwanag mula sa araw, partikular sa umaga. Sa Pilipinas, napakadali natin makakuha ng sinag ng araw. Pero dahil sa pagiging abala o minsan sa takot sa sobrang init, hindi na natin nalalabas ang sarili natin para lang magpa-araw. Pero alam nyo ba, nang maagang sinag ng araw, yung hanggang 7:00, ay may napakaraming benepisyo, lalo na para sa ating mga nakatatanda. Ang sunlight exposure ay ang pinakamainam na paraan para makakuha tayo ng vitamin D. Ang vitamin D ay hindi lang para sa buto. May mahalaga rin itong papel sa kalusugan ng puso at utak. Nakakatulong ito sa pagkontrol ng blood pressure at pagbaba ng inflammation sa katawan na parehong factors na konektado sa panganib ng stroke. Kapag kulang tayo sa vitamin D, mas mataas ang tsansa ng iba't ibang sakit. Pero higit pa, sa vitamin D, ang maagang sinag ng araw ay nakakatulong sa pag-regulate ng ating circadian rhythm o ang ating sleep-wake cycle. Ito ang orasan ng ating katawan na nagsasabi sa atin kung kailan matutulog at kailan gigising. Kapag nakakakuha tayo ng maagang sunlight, nagbibigay ito ng sinyales sa ating utak na oras na para maging alerto at gising. Nakakatulong din ito sa paggawa ng melatonin sa gabi, ang hormone na nakakatulong sa pagtulog. At bakit mahalaga ang sapat at maayos na tulog para sa pag-iwas sa stroke? Dahil ang kakulangan sa tulog at disrupted sleep patterns ay nakakapagpataas ng blood pressure at nakakapagdulot ng stress sa puso. Kaya, kahit mga 10 hanggang 15 minuto lang, lumabas kayo sa bakuran o sa balkonahe at hayaan ninyong masinagan ng araw ang inyong balat. Hindi ninyo kailangan direktang tumingin sa araw, ang liwanag mismo ay sapat na. Pwede ninyo itong gawin habang umiinom ng kape o habang ginagawa ang inyong light stretches. Sariwang hangin at ang init ng araw ay nakakapagpabuti ng mood at nakakapagbaba ng stress. Isipin ninyo, nagpapahinga kayo sa labas, humihinga ng sariwang hangin at sa parehong oras, pinapalakas ninyo ang inyong katawan laban sa sakit. Ito ay isang simple, libre at napakabisang paraan para mapangalagaan ang inyong kalusugan.
Ayan po mga kaibigan, ang 7 simpleng gawi na nirerekomenda ng mga doktor na dapat nating gawin bago pa man mag-alas 7 ng umaga upang maiwasan ang stroke, lalo na para sa ating mga nasa edad 60 pataas. Nagsimula tayo sa kahalagahan ng pag-inom ng isang baso ng maligamgam na tubig paggising na nakakatulong sa pagpapalabnaw ng dugo at paggising ng sistema. Sinundan natin yan ng banayad na paggalaw o light stretches na nagpapabuti ng blood circulation at nagpapalabas ng happy hormones. Pagkatapos, pinag-usapan natin ang kapangyarihan ng malalim na paghinga at mindfulness para mabawasan ang stress at pakalmahin ang ating isip. Hindi natin nakalimutan ang kahalagahan ng isang masustansyang almusal na mabuti sa puso, na mayaman sa fiber at healthy fats na nagpapanatili ng stable na blood sugar. Mahalaga rin ang disiplinado at tamang pag-inom ng inyong mga gamot para panatilihing kontrolado ang inyong mga kondisyon. Pagkatapos nito, tinalakay natin ang regular na pag-monitor ng inyong blood pressure sa bahay upang maagang matukoy ang anumang pagbabago. At sa uli, pinag-usapan natin ang pagkuha ng sapat na liwanag mula sa maagang araw na nakakatulong sa vitamin D production at pag-regulate ng ating sleep-wake cycle. Napakasimple lang pala ng mga ito, di ba? Ang pag-inom ng tubig, kaunting galaw, paghinga ng malalim, masustansyang almusal, tamang pag-inom ng gamot, pag-monitor ng BP at paglanghap ng umagang sinag ng araw. Tandaan po ninyo, hindi pa huli ang lahat para magsimula. Ang bawat maliit na pagbabago sa inyong pang-araw-araw na gawain ay malaking tulong sa pagpapanatili ng malusog na puso at utak. Ang pag-iwas sa stroke ay hindi lang tungkol sa pag-inom ng gamot. Ito ay tungkol sa pamumuhay ng may kamalayan sa kalusugan at paggawa ng mga desisyon na nagpoprotekta sa ating katawan at isip. Huwag niyong isipin na dahil matanda na kayo ay wala na kayong magagawa. Ang totoo, mas marami pa kayong magagawa na yon para sa inyong kalusugan kaysa sa iniisip ninyo. Ang bawat hakbang, gaano man kaliit, ay isang hakbang patungo sa isang mas mahaba at mas masayang buhay. Ang pinakamabisang gamot sa anumang sakit ay ang pag-aalaga sa sarili at ito ay nagsisimula sa ating mga gawi sa umaga. Ano sa mga habit na ito ang nasisimulan niyo na? O mayroon ba kayong sariling secret na gusto ninyong ibahagi para maiwasan ang stroke na ginagawa niyo tuwing umaga? Ibahagi po ninyo sa comment section sa ibaba dahil malaki ang may tutulong ng inyong mga karanasan sa iba nating taga-subaybay. Gusto naming marinig ang inyong mga kwento at tips. Kung nagustuhan niyo ang video na ito at naramdaman ninyong nakatulong, paki-like po at mag-subscribe sa channel na ito para sa mas marami pang makabuluhang tips para sa ating mga nakatatanda at para mas marami pa tayong matulungan. Malaki ang pasasalamat namin sa inyong suporta. Tandaan, ang kalusugan ay kayamanan. Sama-sama nating ipagpatuloy ang paglakbay patungo sa isang mas malusog at mas masayang buhay anumang edad. Mabuhay po tayong lahat.